Nabanggit natin ang tungkol sa kapangyarihan ng kalambutan. Ngunit paano nga ba isinasagawa ang cherry technique sa pinakatumpak na paraan? Hayaan ninyong gabayan ko kayo ng mas malalim sa pagkakasunod-sunod ng pagpukaw sa pandama ng isang babae. Tandaan ninyo, ang inyong mga labi ay hindi lamang bahagi ng katawan para sa paghipo. Ito ay isang kagamitan para sa paghilom. Kapag kinupkop ng inyong mga labi ang isang bahagi ng kanyang balat, isipin ninyong binabalutin niyo ito ng buong pagkalinga at proteksyon. Ang diin ng inyong mga labi sa kanyang balat ay dapat sapat lang. Sapat para maramdaman niya ang inyong presensya, ngunit sapat ding magaan para maghangad pa siya ng higit pa. Ito ang sining ng pagbitin sa damdamin. Isang napakahalagang bahagi na madalas makaligtaan ng maraming kalalakihan ay ang bahagi ng collarbone o buto sa balikat at ang uka ng leeg. Sa mga kababaihang nasa gitnang edad, ito ang bahagi kung saan naiipon ang maraming pagod at tensyon pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aalaga sa pamilya. Sa halip na gamitin ang inyong mga kamay, gamitin ang inyong mga labi ng bahagyang nakabukas at dahan-dahang kupkupin ang masisilang balat sa uka ng kanyang leeg. Huwag magmadali, manatili muna doon. Hayaang ang inyong mainit na hininga ay dahan-dahang tumagos sa kanyang mga balat. Sa sandaling iyon, mararamdaman ninyo ang isang mahinang kuryente na dadaloy sa kanyang gulugod. Iyon ang hudyat na ang kanyang parasympathetic nervous system ay na-activate na nagdadala sa kanya sa isang malalim na estado ng susunod. Pag-usapan natin ang galaw. Habang ginagawa ang pagkupkop na ito, dagdagan ito ng napakahinang pang-inginig mula sa kalamnan ng inyong mga labi. Parang ang pintig ng inyong puso ay direktang tumitibok sa kanyang balat. Ang panginginig na ito ay napakapino na hindi nakikita ng mata, ngunit ang katawan ng isang babae ay napakaselbi rito. Lumilikha ito ng isang malalim na uri ng sarap na humahaplos hanggang sa kanyang isipan, na nagpaparamdam sa kanya na hindi lang siya hinahawakan sa pisikal, kundi nauunawaan din ang kanyang kaluluwa. Nais ko rin ibahagi sa inyo ang kwento ni Maria at Antonio. Dumating sila sa punto na naging malamig ang kanilang pagsasama dahil pumasok na si Maria sa yugto ng menopause, kung saan ang kanyang katawan ay naging masilan at madaling makaramdam ng sakit. Nawalan ng pag-asa si Antonio. Noong tinuruan ko siya ng cherry technique na ito, nung una ay nag-alinlangan siya. Tinanong niya ako, "Pagkupkop lang ba gamit ang labi, Dok? Hindi ba masyadong mahina ayon?" Ngunit kinalaunan, naunawaan niya. Ikinuwento sa akin ni Maria. Yon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na hindi ko naramdaman na nagsisilbi lang ako sa aking asawa. Naramdaman ko na isa akong bulaklak na inaalagaan at pinoprotektahan niya. Ang lambot ng kanyang mga labi ay nagpatunaw sa akin ng lubusan. Nakikita ninyo? Ang tunay na pagkalalaki ay wala sa lakas ng masel o sa pagiging dominante. Ang pinakadakilang pagkalalaki ay ang kakayahang kontrolin ang bugso ng damdamin upang maging malambot at banayad sa taong minamahal. Kapag ginagawa ninyo ang cherry technique, ginagamit ninyo ang kapanatagan ng isang may gulang na lalaki upang gabayan ang inyong asawa na malampasan ang mga hadlang ng edad at ang kawalan ng tiwala sa sariling katawan. Higit sa lahat, sa teknik na ito, ang dila ay nagsisilbing huling sugo. Matapos gamitin ang mga labi upang balutin at painitin ang masiselang bahagi, maaari ninyong gamitin ang dulo ng dila na kasing lambot ng talutot ng bulaklak upang dahan-dahang haplusin ang loob ng mga labi na iyon. Ang kombinasyon ng init ng labi at ang banayad na pagkabasa mula sa dila ay liliha ng isang masiding pakiramdam na punong-puno ng ginhawa. Hindi nito binibigla ang pakiramdam, kundi dahan-dahang binubuo ang kaligayahan na umaapaw na parang tubig sa dagat. Maging mapasensya. Ang mga kababaihan sa edad na ito ay parang isang vintage wine. Kailangan ng oras para huminga at ilabas ang bango. Ang pagmamadali ay sisira sa lahat. Sa bawat pagkakataon na kupkupin ninyo ang isang bahagi ng kanyang katawan, bumilang ng dahan-dahang mula 1 hanggang 5. Huwag agad bumitiw. Hayaan ang koneksyong iyon na tumagal hanggang sa maging isa ang tibok ng inyong mga puso. Tunghayan natin ang isang masiselang aspeto na siyang susi sa rurok ng ligaya. Ang sining ng paggamit ng mga labi sa tinatawag nating banal na bahagi.
Maraming lalaki ang nag-aakal lang sa bahaging ito. Ang lakas o bilis ang mahalaga. Ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Para sa mga babae, lalo na kapag may mga pagbabago sa hormones, ang balat sa bahaging iyon ay nagiging napakanipis. Ang sobrang direkta o magaspang na haplos ay maaari magdulot ng hapdi na magiging sanhi ng kanyang pag-atras. Ang cherry technique dito ay isinasagawa sa prinsipyo ng palibutan muna bago tumungo sa sentro. Sa halip na dumiretso sa puntirya, simulan sa paggamit ng malambot na mga labi upang kupkupin ng dahan-dahan ang panloob na hita at ang mga masiselang bahagi sa paligid. Isipin ninyong ginagamit ninyo ang inyong mga labi upang amuin, kilalanin at painitin ang bahaging matagal nang nahihimbing. Ang banayad na pressure mula sa mga labi ay tutulong sa daloy ng dugo sa bahaging iyon, na nagpapataas ng pagiging sensitibo sa natural na paraan nang walang anumang sakit. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paggamit ng ngipin o ang mabilis na paggamit ng bila ng may puwersa. Tandaan, ang mga labi ang nagbibigay ng tiwala. Kapag kinupkop ninyo ang kanyang hiyas ng buo at banayad, manatili sa posisyong iyon. Huwag sipsipin ng malakas. Balutin lang ito ng init ng inyong bibig. Ang paghinto na ito na may malalim na layunin ay magpapakaba sa kanya sa pananabik. Mapapatanong siya, ano ang susunod? Ang paghihintay na ito habang pinahahalagahan ay ang pinaka-epektibong paraan upang gisingin ang kanyang damdamin. Nais ko maunawaan ninyo na ang ganap na kalambutan na ating hinahangad ay hindi lang tungkol sa pandama, kundi tungkol sa katiyakan at kaligtasan. Kapag naramdaman ng isang babae ang inyong pag-iingat sa bawat milimetro ng kanyang balat, magkakaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili at mawawala ang anumang hiya tungkol sa mga marka ng panahon sa kanyang katawan. Mauunawaan niya na sa inyong paningin, siya ay isa pa ring obra maestra na dapat ingatan. Subukang dagdagan ito ng tunog. Ang isang buntong hininga ng kasiyahan o isang bulong ng paghanga habang ang inyong mga labi ay nakadapo pa rin sa kanyang balat ay lilikha ng isang kahanga-hangang epekto. Ang tunog na iyon ay tumatago sa balat, diretso sa isipan, na pumupukaw sa pinakamasiding damdamin. Iyon ang sandali na ang cherry technique ay umaabot sa rurok, kapag ang hangganan ng katawan at kaluluwa ay tuluyan ng naglalaho. Matapos maglaan ng sapat na oras sa pagkupkop at pagpapainit, ang bahagyang pagkabasa mula sa dulo ng dila na daraan, na parang isang manipis na sinulid, ay ang perpektong huling haplos. Parang paglalagay ito ng kaunting pulot sa isang cherry na pinainit na. Ang mararamdaman sa sandaling ito ay hindi gulat, kundi isang matamis at pangmatagalang pagsabog ng damdamin. Maraming magkapareha na aking naging pasyente ang nagsabi na ang pagbabago mula sa nakasanayang paraan patungo sa pagiging banayad ng mga labi ay nakatulong sa kanila na mahanap ang mga emosyong akala nila ay nawala na noong kabataan nila. Napagtanto nila na ang pag-unawa sa katawan ng isa't isa ang tunay na rurok ng pagkakaisa. Hindi kailangan ng mga komplikadong teknik. Sapat na ang malambot na labi, mainit na puso at mahabang pasensya para maging bayani sa kanyang paningin. Mga Ginoo, ang paglalakbay na ito ay walang puwang para sa pagmamadali. Damhin ang bawat sandali mula sa unang dampi ng inyong mga labi hanggang sa mabalot ito ng lubos na kalambutan. Hayaan ang cherry technique na maging sarili ninyong wika ng pag-ibig, isang wikang hindi nangangailangan ng salita, ngunit may kapangyarihang magbigkis ng mas matatag kaysa sa anumang bagay. Upang tapusin ang paglalakbay na ito, nais kong banggitin ang isang mahalagang salik, ang ritmo at ang sining ng pagbitiw. Sa pag-ibig, kung minsan ang paghinto sa tamang sandali ay nagdadala ng mas matinding damdamin kaysa sa pagpapatuloy. Kapag ginagawa ninyo ang pagkupkop at nararamdaman ninyong nagsisimula ng manginig ang kanyang katawan, iyon ang oras na uudyukan kayo ng inyong instinto na bilisan o lakasan. Ngunit manatiling mahinahon. Ang sikreto ng rurok ay nasa paghinto. Dahan-dahang ihiwalay ang inyong mga labi, nang napakabagal, hayaang ang bahaging basa at mainit ay madampian ng malamig na hangin mula sa labas.
Ang biglaang pagbabago ng temperatura ay lilikha ng isang banayad na kuryente sa kanyang katawan na magpapaulila sa kanya sa inyong pagkalinga. Nakakilala ako ng isang mag-asawa na nasa edad 60 na, sina Mang Lito at Aling Perla. Ibinahagi nila na matapos gamitan ang pamamaraang ito, hindi na nila tinatawag na pagtatalik ang kanilang ginagawa, kundi pag-iisa ng kaluluwa. Sabi ni Mang Lito, "Dok, ang totoo, masyado pala akong nagmamadali noon. Noong ginamit ko ang aking mga labi upang pakaingatan ng aking asawa na parang isang masiselang cherry, doon ko lang nakita ang tunay niyang kagandahan sa edad na ito. At ang nakapagtataka, mas naramdaman ko ang aking lakas bilang lalaki noong natuto akong maging banayad." Ang ganap na kalambutan ng mga labi ay simbolo ng pagiging ganap na lalaki. Ginagamit ninyo ang init upang pawiin ang mga alalahanin tungkol sa paglipas ng panahon at ang pagiging banayad upang gisingin ang mga damdaming matagal nang nakatulog. Ang mga labi na yon ay hindi lang humahaplos sa balat, kundi sa kaloob-looban ng puso ng inyong asawa na nagsasabing, "Pinahahalagahan ko ang bawat bahagi mo, gaano man karaming taon ang lumipas." Tandaan ninyo, ang teknik ay kagamitan lamang. Ngunit ang pag-ibig at paggalang ang siyang kaluluwa. Simulan ninyo ngayong gabi sa isang bagong pananaw. Huwag magmadali, huwag gumamit ng puwersa. Gamitin ang pinakamalambot ninyong mga labi, kupkupin ang damdamin ng inyong katuwang sa buhay, at hayaan ang tamis ng cherry na gabayan kayong dalawa tungo sa kaligayahan. Ang inyong kaligayahan ay wala sa malayo. Ito ay nasa bawat banayad na galaw ng inyong mga labi. Pagpalain nawa kayo sa inyong paglalakbay sa paghahanap ng ganap na pagkakaisa. Ibigay sa inyong asawa ang inyong pinakamatamis na pagkalinga ngayong gabi dahil karapat-darapat siyang tratuhin na parang isang kayamanang walang katumbas na halaga.